Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at nakikinig ngayon dito, mahalaga na marinig ninyo ito hanggang dulo dahil maraming balitang kumakalat ngayong mga araw na araw tungkol sa one-time cash assistance na 6,000 piso plus 8,500 piso para sa mga SSS at GSIS pensioners. Alam ko na nakakatuwa marinig ang ganong halaga ng pera, lalo na sa panahon ngayon na ang bilihin ay patuloy na tumataas. Pero bilang isang kaibigan na nakaupong kasama ninyo sa mesa ng inyong kusina, kailangan kong sabihin sa inyo ang totoo bago pa kayo mag-expect o maghintay ng pera na hindi naman darating. Ang totoo, ayon sa mga official sources at mga report na lumabas kamakailan lang, ang balitang yan ay hindi totoo. Walang confirmed na one-time payment na 6,000 piso plus 8,500 piso na ibibigay sa lahat ng SSS at GSIS pensioners ngayong 2025. Ito ay isang rumor lamang na kumakalat sa social media at sa mga text messages na tumatagos sa ating mga cellphone. Pero huwag kayong mag-alala sapagkat may mas importanteng impormasyon ako na ibabahagi sa inyo ngayong araw na ito na tunay na makakatulong sa inyo para mas maintindihan ninyo ang inyong mga karapatan at benepisyo bilang mga pensioner. Dito sa video na ito, aalamin natin kung ano nga ba talaga ang mga aktwal na benepisyo na maaari ninyong makuha, paano ninyo ma-maximize ang inyong monthly pension, ano ang mga bagong update sa SSS at GSIS para sa 2025 at paano natin maiiwasang mabiktima ng mga maling impormasyon at scam na kumakalat ngayong mga panahong ito. Kaya nga mga lolo at lola, mga tito at tita, manatili kayo dito hanggang sa dulo ng video na ito dahil ang impormasyong ito ay makakatulong talaga sa inyo na mas maging handa at mas maging protected sa inyong pagtanggap ng inyong pensyon. At tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan at ang tamang impormasyon ay mas mahalaga pa kaysa sa mga maling balita na nakakasama lamang sa ating puso at isipan. Simulan na natin ito ngayon. Una sa lahat, pag-usapan natin kung bakit kumakalat ang ganitong uri ng balita. Sa panahon ng social media at instant messaging, napakabilis kumalat ng mga balita, totoo man o hindi. Maraming tao ang nagpo-post ng mga screenshots, mga text messages at mga articles na mukhang legit pero sa totoo lang ay fake news or outdated information. Ang problema dito ay maraming senior citizens ang naghihintay ng mahabang panahon para sa pera na hindi naman talaga darating at sa proseso na yan, nagkakaroon ng disappointment at pagkabigo. Mas masahol pa, may mga scammer na sumasamantala sa ganitong sitwasyon. Tatawagan kayo o magsisend ng text na kailangan ninyong magbigay ng personal information or magbayad ng processing fee para makuha ang one-time cash assistance. Kapag narinig ninyo yan, red flag na yan kaagad. Ang SSS at GSIS ay hindi kailanman hihingi ng bayad para sa mga legitimate benefits na karapatan ninyo ng tanggapin. Hingayon, pag-usapan natin kung ano nga ba ang aktwal na sitwasyon ng SSS at GSIS pensyon ngayong 2025. Ayon sa mga official announcement, ang SSS ay may pension reform program na nagsimula na noong nakaraang mga taon. Sa ilalim ng programa na ito, ang pensyon ay tataas ng 10% kada taon for 3 consecutive years. Nakabuuan ay 33% na pagtaas sa loob ng 3 taon. Ibig sabihin, kung ang inyong pensyon ay halimbawa ay 5,000 piso bawat buwan noong nakaraang taon, pwede kayong umasa ng gradual na pagtaas sa susunod na mga taon hanggang maabot ang 33% increase. Ito ay malaking tulong na para sa ating mga seniors na umaasa sa monthly pension para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa GSIS naman, patuloy pa rin ang regular na pagbibigay ng monthly pension sa mga qualified retirees, disability pensioners, at survivors. Walang one-time cash assistance na 8,500 piso, pero ang monthly pension ninyo ay regular na dumarating bawat ikawalo ng buwan or sa susunod na working day kung ang ikawalo ay weekend or holiday.
Importante rin na maintindihan ninyo kung paano gumagana ang schedule ng pagbibigay ng pensyon para sa SSS at GSIS. Para sa SSS pensioners, ang inyong pensyon ay ibibigay base sa ikalawang huling digit ng inyong SSS number. Kung ang SSS number ninyo ay nagtatapos sa 1, 2, 3 o 4, ang inyong pensyon ay ibibigay sa pagitan ng ika-1 hanggang ika-4, ika-15 ng buwan. Kung naman ang number ninyo ay nagtatapos sa 5, 6, 7, 8 o 9, ang pensyon ninyo ay darating sa pagitan ng ika-16 hanggang ika-31 ng buwan. Kaya mahalaga na tingnan ninyo ang inyong SSS number para malaman kung kailan kayo dapat mag-expect ng inyong pensyon. Sa GSIS naman, mas simple ang sistema. Lahat ng GSIS pensioners ay tumatanggap ng kanilang pensyon bawat ika-8 ng buwan. Kung ang ika-8 ay Saturday, Sunday, or holiday, ang pensyon ay ibibigay sa last working day bago ang ika-8. Kaya kung naghihintay kayo ng inyong pensyon, i-check ninyo ang calendar at siguraduhin ang inyong bank account o GSIS eCard Plus ay updated at active. Pag-usapan din natin ang mga bagay na dapat ninyong gawin para ma-maximize ang inyong pensyon at maiwasan ang mga problema. Una, siguraduhing updated ang inyong contact information sa SSS o GSIS. Kung nagbago ang inyong address, phone number o bank account, agad ninyong i-update ito sa pinakamalapit na SSS o GSIS office. Maraming pensioners ang nawawalan ng access sa kanilang pension dahil ang old contact information ay hindi na valid o ang bank account na nakaregister ay sarado na. Pangalawa, mag-enroll kayo sa online services tulad ng MySSS portal o GSIS Touch app. Sa pamamagitan ng mga online tools na ito, madali ninyong mache-check ang status ng inyong pension, ang contribution history ninyo, at kung may mga updates o announcements. Hindi na kailangan pumunta pa sa office bawat buwan para malaman kung dumating na ang pension ninyo. Pangatlo, iwasan ang mga scam at fake news. Kung may tumatawag o nagte-text sa inyo na nag-aalok ng instant cash assistance kapalit ng personal information o bayad, huwag ninyong pagkakatiwalaan. I-verify muna sa official hotline ng SSS o GSIS bago magbigay ng kahit anong information. May mga tunay naman na benefits na available sa inyo na hindi ninyo alam. Halimbawa, ang SSS ay may Employees Compensation Program na nagbibigay ng additional benefits sa mga pensioners na may work-related disability. Noong nakaraang taon, may one-time financial assistance na 20,000 piso na ibinigay sa mga EC pensioners, pero ito ay specific lang sa mga qualified under that program at hindi sa lahat ng regular pensioners. Kaya, importante na malaman ninyo kung alin sa mga benefits na ito ay applicable sa inyong sitwasyon. I-check ninyo sa SSS o GSIS kung eligible kayo sa ibang programs tulad ng funeral benefit, calamity assistance, or health insurance benefits through PhilHealth. Maraming seniors ang hindi alam na may additional benefits silang maaaring i-claim dahil hindi sila nagtanong or hindi sila informed. Ngayong 2025, may mga bagong inisyatiba ang SSS para sa mas magandang serbisyo sa mga pensioners. Ayon sa SSS President, may plano silang baguhin ang Annual Confirmation of Pensioners o ACOP process para sa mga pensioners na mahigit 80 taong gulang na. Sa ngayon, lahat ng pensioners ay kailangan mag-undergo ng ACOP bawat taon para patunayan na sila ay buhay pa at qualified pa rin sa pension. Pero dahil mahirap para sa matatanda, lalo na sa mga bedbound or may mga health issues, ang SSS ay nagre-review ng guidelines para gawing mas madali ang proseso. May plano din na mag-conduct ng home visits ang SSS personnel para sa mga pensioners na hindi makapunta sa office. Bukod pa dito, planado rin ng SSS na bawasan ang interest rate ng salary loan at calamity loan mula sa current na 10% per annum. Ito ay malaking tulong para sa mga members na nangangailangan ng emergency loan. Para sa mga GSIS pensioners naman,
Patuloy ang development ng digital services para mas madali ang access sa benefits. Ang GSIS Touch app ay may mga bagong features tulad ng facial recognition login at real-time SMS and email alerts kapag na-disburse na ang pensyon. May pension projection calculator din kung saan makikita ninyo kung magkano ang estimated pension ninyo sa future base sa inyong contributions. Lahat ng ito ay available sa app na pwede ninyong i-download sa inyong smartphone o tablet. Kung wala kayong smartphone, pwede pa rin kayong mag-text sa hotline ng GSIS para sa basic inquiries tungkol sa pension status ninyo. Pag-usapan din natin ang tungkol sa DSWD Social Pension Program na 1,000 piso per month para sa indigent seniors. Maraming nagtatanong kung pwede ba silang makatanggap nito kasama ng SSS o GSIS pension. Ang sagot ay hindi. Ang DSWD Social Pension ay para lang sa mga indigent seniors na walang ibang pensyon mula sa SSS, GSIS, PVAO, o iba pang retirement programs. Kung kayo ay tumatanggap na ng SSS o GSIS pension, hindi kayo eligible sa 1,000 piso social pension mula sa DSWD. Ang programa na ito ay para sa mga seniors na wala talagang regular income at walang suportang matatanggap mula sa pamilya o iba pang sources. Kaya kung may kilala kayong senior na hindi naman nag-contribute sa SSS o GSIS at walang pensyon, pwede nilang i-apply ang DSWD Social Pension sa kanilang local social welfare office. May importanteng reminder din ako para sa mga senior citizens na may sariling business or self-employed. Kahit na senior citizen na kayo at tumatanggap na ng pension, pwede pa rin kayong magpatuloy ng contributions sa SSS kung gusto ninyong mag-increase pa ng pension sa future. Ang additional contributions ay magdadagdag sa inyong creditable years of service at sa huli ay magre-resulta sa mas mataas na pension. Bukod pa dito, kung kayo ay may business at may empleyado, kailangan pa rin ninyong mag-remit ng SSS contributions para sa inyong mga workers. Ang pagiging pensioner ay hindi nangangahulugan na tapos na ang lahat ng responsibilities ninyo sa SSS. Importante pa rin ang compliance para maiwasan ang penalties at para protektado ang inyong mga empleyado. Kung kayo naman ay may questions or concerns tungkol sa inyong pension, mayroon kayong mga options para magtanong at makakuha ng tulong. Una, pwede kayong tumawag sa SSS hotline na 1455 o sa GSIS hotline na 8847-4747. Ang mga hotline na ito ay available from Monday to Friday and may customer service representatives na makakatulong sa inyo sa inyong mga katanungan. Pangalawa, pwede kayong bumisita sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch. Dalhin ninyo ang inyong valid ID at pension booklet o e-card para mas mabilis ang transaction. Pangatlo, pwede kayong gumamit ng online inquiry system sa website ng SSS o GSIS. May mga forms doon na pwede ninyong i-fill up para sa inyong concerns at may customer service team na magre-reply sa inyo within a few days. Para sa mga may authorized representative na kumukuha ng pensyon sa kanilang behalf dahil sila ay bedridden or may health issues, importante na kumpleto ang dokumentasyon. Ang representative ay dapat magdala ng authorization letter na may lagda ng pensioner, valid ID ng pensioner, valid ID ng representative, at minsan ay kailangan pa ng medical certificate kung bakit hindi personal na makakakuha ng pensyon ng pensioner. Ang SSS at GSIS ay strict sa mga requirements na ito para maprotektahan ang pensioners mula sa mga taong sasamantalahan sa kanila. Kaya siguraduhin kumpleto ang documents bago pumunta sa office o sa payout center. Gusto ko ring magbigay ng tips tungkol sa pag-budget ng inyong monthly pension. Alam kong ang pension ay hindi sapat minsan para sa lahat ng gastusin, pero may mga paraan para ma-stretch ang pera ninyo. Una, gumawa ng budget plan sa simula pa lang ng buwan. I-list ninyo ang lahat ng fixed expenses tulad ng kuryente, tubig, rent o amortization at gamot. Pagkatapos, i-allocate ninyo ang remaining amount para sa food, transportation at iba pang necessities.
Iwanan ninyo ng konting buffer o emergency fund para sa mga hindi inaasahang gastos tulad ng biglaan na hospital visit o repair ng appliances. Pangalawa, samantalahin ang senior citizen discount. Lahat ng senior citizens ay entitled sa 20% discount sa meals, medicines at iba pang goods and services. Huwag ninyong kalimutang ipakita ang inyong senior citizen ID bawat bibili kayo para makatipid. Pangatlo, kung may anak o kamag-anak na willing tumulong, huwag kayong mahiyang tumanggap ng support. Ang ipensyon ay hindi dapat ang sole source ng income ninyo kung may mga kakayahang magtrabaho ang mga anak ninyo. Sa pagtatapos ng video na ito, gusto kong i-emphasize na ang pinaka-importante ay ang tamang impormasyon at ang pag-verify ng mga balitang naririnig ninyo. Huwag kayong basta maniniwala sa mga text messages, Facebook posts, o word of mouth na walang official source. Kung may naririnig kayong balita tungkol sa mga bagong benefits o increases sa pension, i-check ninyo sa official website ng SSS o GSIS or tumawag sa hotline nila para ma-verify. Ang mga scammer at mga fake news peddlers ay sumasamantala sa kagustuhan nating tumanggap ng good news. Kaya kailangan nating maging vigilant at critical sa mga impormasyong ating natatanggap. Tandaan, ang SSS at GSIS ay hindi kailanman hihingi ng bayad para sa mga benefits na karapatan ninyong tanggapin. Hindi rin sila magpapadala ng suspicious links o mag-a-ask ng ATM PIN o password ninyo. Kung may ganitong nangyari, ito ay scam na at dapat ninyong i-report kaagad sa mga autoridad. Mga kababayan nating seniors, ang inyong pensyon ay resulta ng mga taon ninyong pagtatrabaho at pagkukontribute sa SSS o GSIS. Ito ay karapatan ninyo at hindi lamang pribilehiyo. Kaya dapat nating protektahan ang ating mga karapatan sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat sa mga manloloko. Huwag kayong matakot magtanong kung may hindi kayo maintindihan. Huwag kayong mahiyang humingi ng tulong sa mga anak ninyo o sa mga kaibigan para manavigate ang digital platforms kung sakaling hindi kayo familiar. At higit sa lahat, huwag kayong mabibigo kung ang mga balitang na-expect ninyo ay hindi totoo. May mga tunay na benefits at programs na naghihintay sa inyo at ang mga ito ay mas reliable at mas sustainable kaysa sa mga one-time cash assistance na hindi naman sigurado. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo para mas maintindihan ang tunay na estado ng inyong pensyon at para mas maging handa kayo sa mga susunod na updates mula sa SSS at GSIS. Mag-ingat po kayong lahat at nawa ay patuloy kayong magkaroon ng malusog at masaganang buhay sa inyong retirement years. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na video. Mabuhay po kayong lahat.